Guys, isa din ito sa mga pinapaalala ko sa mga kababayan natin OFW kapag bibili ng ginto. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga online seller. Though marami din naman mga online seller na legit, pero mas maigi na sa shop kayo bumili para hindi kayo or may iwasan yung may scam. Gaya dito sa mga kababayan natin OFW na nagkaletse-letse na ang kanilang transaksyon at maraming pera hindi na ibalik sa kanila sa isang gold online seller na nakabase sa Pilipinas. Kayo po ang tumatayong representative ng ating mga OFW na naloko, no? Yes, sir. Unang-una, sir, for the record, sino ba po ang nangloloko sa ating mga OFWs? Kapwa Pilipino. Sumusobra minsan sa diskarte yung mga Pilipino eh. Pag sumobra, ito nangyayari. Paano po yung panloloko na ginagawa ng ating kapwa Pilipino? Bali sa case po na to, ngayon attorney, ay si seller naman daw nung una ay maayos naman daw siya ka-transaction. Pero Anong pangalan, sir, ng ano? si Miss Cindy. Cindy Dampayla? Yes, sir. Tapos nung tumatagal na daw po attorney, ay doon na siya nagloloko. Ano po ang transaction? Via GCash po. Tapos yung mga item naman po, siniship via LBC, mga ganun. Ito, no? So makikita natin, fina-flash namin ngayon yung kanyang mga commercial posts, no? Which is posting for the act of selling gold at ang kanyang binebenta. No, at ang bayad daw is through GCash at ang promise is it will be delivered via private courier papunta po doon sa nag-order. So, ito pong si Cindy Dampayla, sir. Taga dito po siya sa Pilipinas. Yes, attorney. Dito po siya based. Dito siya nakatira ngayon. Yes. Yes, Okay. attorney. So, siya ay nagbebenta nito through her Facebook page at siniship sa ating OFW sa Hong Kong. Ang nangyayari po, attorney, ay siniship din minsan dito lang din sa Pinas. Dito Then din, okay. minsan meron din naman abroad. Okay, so dalawa ang klase ng transaction niya. One domestic, Pilipinas, papuntang Pilipinas, at isang international, Pilipinas, papuntang Hong Kong. Saan po nagka-problema ang... Bali sa pagkakakwento po sa akin, ng naging problema ay fully paid na daw po yung mga umorder, pero yung item daw ay hindi na ship. alahas po lahat? Opo, attorney. Okay. Bali yung naibigay po sa akin na details ng all in all ng 11 na nasa GC po ay umaabot po siya ng 400,000. Sa kanilang 11 na po. Opo, attorney. Miss Jen, kayo po ay biktima, no, allegedly, ng panloloko ni Miss Cindy Dampayla. Yes, sir. Ito po, sir, is seller po kasi ako ng jewelry na gold, 18K at saka 21K. And then po, nakipag-transaction po ako kay Miss Cindy through online. Kasi nga po, yung niya po, yung mga items niya is mas mura kesa sa ibang mga supplier po namin. Kasi kami naman po na seller is, syempre, kung medyo mas mura, syempre, dun po yung namin. Mas malaki siya po ang yung tubo dagdag na. when we resell. Yes. Yung tubo, sir. And then po nung first, second, third na transaction is okay naman po siya. Dumadating naman po yung items. And then po nung this first week of June, nag-order po ako ulit ng 5 items and nag-cost po siya ng 58K. And then, wala po siyang sinasend na way bill at saka lagi po niya akong pinapaasa na mamaya matatrack na po yan, mamaya masiship na po yan. Yung araw-araw niya po akong pinapaasa. And then naging umabot na po siya ng 1 week. And then sinabi ko sa kanya na paki-refund na lang yung pera kasi nga po gawa nga din po ng aking mga buyer is kinukulit na po ako at syempre kinakabahan na rin po sila sa pera po nila na sinad sa akin. Okay. So siya po ay magpo-post sa Facebook ng mga items na available for sale. Yes po. Tapos po noon, kayo po ay mag-offer sa kanya na bilhin yun, babayaran nyo na po agad via GCash. Yes po, via GCash pag once na na-actual na po yung items. Pag may pinakita na po siyang actual scale, yun po yung babayaran ko namin kung magkano yung grams na aabutin ng gold po. Okay. At kapag inyong nabayaran na, ilang araw daw po before she delivers? Ang policy po talaga dyan, sir, is pay now, ship tomorrow. Pero siya, umabot na po ng 1 week, wala pa po siyang shipping. And then ang dinadahilan niya po sa akin is yung courier po yung may problema or yung supplier po yung may problema na hindi niya po siniship. And then na-reach out po kasi namin yung supplier niya na hindi naman po totoo yun na siya palang may problema. Kasi hindi binigay niya po, na ng supplier sinasettle payment. yung alahas sa kanya. I presume, mama, na hawak niya na tong alahas na binibenta niya at siya na lang ang pupunta sa courier para po
magpadala ng gamit. Tama po? Which means po is na ano po namin, nalaman po namin na ano din po kasi siya, direct siya sa supplier, and then yung supplier mismo ng gold, itong malaking company na gold ang nagpapaship. Kaya lang po ang sabi po ng supplier sa amin is siya po ay walang sinisend na payment. So saan po na idadala yung mga ayun. sinisend namin na payment sa kanya? Ayun na nga ma'am, no? Kasi yun yung tinutumbok ko dito no? Kung saan nagkaroon ng aberya doon sa transaksyon. So mukhang nagbabayad kayo na ang purpose is para ibigay niya ito doon sa supplier niya at mabigyan kayo ng alahas. Pero ang nangyayari, ang aberya, hindi niya binabayaran yung supplier niya. yes sir, kaya saan po niya dinadala yung mga pera po namin kung hindi niya rin po naman pala sinesend yun para ma-ship out din po yung mga orders namin. Ayun, very good, 'di ba? Kasi yun na yung elemento ng estafa dito, 'di ba? Kasi pinadalahan kita ng Yes, pera sir. under the contract na ibibigay mo yan sa supplier mo at ang supplier mo ay magbibigay ng goods sa akin. Ang nangyari, binigyan mo siya ng pera, hindi pumunta sa supplier, ginamit niya kung saan-saan siguro, allegedly, at hindi nyo na natanggap yung goods na binili ninyo. At ang malala doon, Yes, sir. nagsisinungaling pa ma'am ang sinasabi ninyo, di ba? Na Yes sir, yun po yung nakakaano sa kanya na parang ginagawa niya kaming tanga ba, na pinapaasa niya kami araw-araw na yes po matatrack na po yan mamaya, yes po masiship na po yan mamaya. Siyempre kami po maraming umaasa na buyer sa amin kasi ayaw din po namin masira yung pangalan namin habang nagtatrabaho nga po kami, nagbebenta po kami ng mga ganyan, pang pa-allowance po, yung mga ganun, Opo. extra income. Opo. Tapos ganun po yung gagawin niya. Okay. At ilan kayo, ma'am? Ang nasabi kasi ni Sir Melchor sa akin, 11 ang nasa laman ng Opo, group Tony. chat, no? Yes sir, bali 11 po kami na nag-usap-usap sa GC pero marami pong nag-reach out sa amin na ano po, ibang hindi na po nakipag-coordinate sa amin kasi nawalan na po sila ng pag-asa na parang mabawi yung pera nila. Pero Okay. yung kaso namin gusto namin siyang parang ma-pursue dito para hindi na rin po siya makapanloko ng iba, makapang-scam ng iba kasi patuloy pa rin po siyang gumagawa ng iba't ibang account, marami po siyang, parang ayaw po namin may mabiktimang iba pa po. Okay. So gumagawa Kaya pa ito siya ng pa- ito account, pa po yung ma'am. isang purpose Bukod namin. sa original account niya, gumawa siya ng bago. Ngayon. Yes sir, gumagawa po siya ng bago, tas doon ulit po siya nagpo-posting. Bakit, ma'am? Ganun Kasi po. I'm sure nag-comment na kayo, no? Sa mga ano niya. Nag-comment na kayo dun sa mga Oo, pinapost pero- niya. Ganyan. Dine-delete. Pero parang binablock na ram po, binablock po niya kami sa mga bagong ginagawa niya. Okay, kaya ang hindi namin solusyon makita niya- at hindi kami makapag-comment. Gumawa na ng bago. Recently ba, nakausap niyo na si Cindy Dampayla? Hindi na po recently sir, parang mga around nung pabarangay po kami sa kanila pala. Yun yung last na nakausap namin siya. Kasi nagpabarangay po kami sa sa barangay nila through video call din po. At nakita niyo Pero naman hindi po kasi kung... na-settle doon. Opo, at nagpakita naman po siya doon sa barangay. Yes sir, pero wala kaming narinig na any explanation or pag lang po sa pakiramdam po sana namin na na-stress dito. Ano po Wala ang po siyang explanation sinabi niya, doon. ma'am, sa barangay? Ano po ang kanyang paliwanag? Ganito rin po sir, sinabi namin na niloko niya kami about sa pera, nagbayad kami ng buo sa kanya, wala kaming natanggap na na mga items na gold. Opo, hindi po siya nagbigay ng dahilan sa harap ng barangay kung bakit po hindi nakarating ang inyong perang pinadala sa kanya doon sa kanyang supplier? Yung isang dahilan niya sir is sabi niya may loan daw po siya sa Paymaya, and then sabi niya auto-deduct daw po yung mga pumapasok na pera. Pero paano kami maniniwala doon sir is yung sinesend namin na Ma'am, pera sinabi is niya through yun. GCash na Sinabi niya yun, ma'am, na kaya nawala dahil auto-deduct daw sa Paymaya? Yes daw sir sa loan niya, pero ang pinagsesendan namin ang sa akin, ng ma'am, payment is GCash. Ang sa akin lang, ma'am, okay yun. Umamin na siya sa estafa kung ganun. Kasi yung pera nyo, sinabi niya na ginamit niya pambayad ng loan niya. Yes sir, kaya po nung pagkatapos ng pag-uusap namin doon, humingi po kami ng parang endorsement letter sa barangay para mapablatter sana sa police kasi hindi po siya nagsabi man lang na kahit humingi lang ng sorry or magbenta na lang ako ng ganito ko para mabayaran ko kayo. Ang galing na po kasi mismo sa kanyang bibig, no?
na ang nangyari sa Yes, pera sir. ko ay pumasok somehow, kahit sinend mo sa GCash, siguro transfer niya sa Paymaya niya at na-auto-deduct nga po sa loan. That's estafa already. Kasi minisappropriate niya na po eh. Kumbaga ginamit niya na for her own purpose yung perang binigay for a contractual obligation. 'Di ba? Ang contract natin dito is I will pay you, so you will pay your supplier who will then ship to me yung goods. Ang nangyari, I will pay you and somehow Paymaya gets paid. 'Di ba? Edi estafa na 'yon. Kasi meron po tayo dito, Filipino, nang scam po ng ating OFWs by use of computer systems. Nagbebenta po siya ng jewelry and then pag nakuha niya na po yung payment, dinadivert niya po ito papunta po sa payment ng kanyang personal loans, no, sa isang payment app. So clearly there's misappropriation here. What we need, sir, is the help of CICC to really build a case for cyber estafa po, Yusek. Tama, Chief, no? And I've heard the discussion that you hit the nail right on the head na parang ito would be a classic case of estafa, complicated and aggravated by the provisions of 11725 or yung Yes. Cybercrime Prevention Act of 2012 natin. So magiging 1 degree higher to if Yes, yes, sir. tapos marami pa sila. So malamang syndicated estafa to, Chief. Non-bailable na to. So Yun nga, parang Yusek. may problema nung gumawa nito. What the CICC can do, Chief, is Yes. if they can come to us or kay mga kamag-anak nila, as long as they're armed with an SPA, we Yes, can yes, sir. authenticate the evidences, yung mga group chats nila, yung mga Facebook page, if they can provide the URL na dito nang galing yung mga text messages na to, yung mga chat messages na to, so we Ayun. can establish clearly kung sino yung ng inganyo, Yes, ano yung yes. mga sinabi, we can authenticate the evidences. Ayan. Tapos, Chief, gamitin ko na rin yung Of course. yung program niyo. In the off chance siguro, try natin yung mga nagrereklamo natin, tumawag doon sa mga bangko nila, mga payment wallets yes. nila. Baka pwede pang pa-hold yung transaction natin because there's a new law Yes, passed last Yusek. year. Siyempre, nagpapasalamat din tayo kay Senator Rafi for being instrumental in the passage of the Anti-Financial Account Yes, Scams yung Act, AFASA natin. yung AFASA law natin na pag tinawag nila, they can stop the transaction, hindi lang doon sa bangko nila, pero pati doon sa pinag-transferan, baka hindi Yes. pa nagagalaw, Chief eh. Baka pwede pa natin ma-recover doon eh. Okay, so there's a mechanism now under the AFASA law to hold payments, no? Yusek, tama kayo doon, tama. Nakaligtaan ko yun. Pwede nga po palang itawag na agad sa inyong payment platform para po i-hold ang Yeah. payment kapag suspicious ang transaction. Tama. Tama, Chief. At ang in-hold, hindi lang yung bangko nyo. Pati yung pinag-transferan na bank, uutusan ng dapat tawagan ng bangko nyo yung pinag-transferan nila na i-hold din yung transaction doon. Yes. So, the sending pag hindi and the nila ginawa receiving yun, bank liable ang pala. bangko. So, tama po, Chief. Ayan. So, sa lahat pala, no, na 11, pati sir, kung kayo rin po ay may na-transfer, you could use that, no? Pwede kayong tumawag sa hotline or sa helpline ng inyong payment gateway. Dito po yung GCash, sinasabi natin, para ma-hold ang transaction, ma-hold yung fund ng GCash at ng Paymaya. Tama eh. Kasi the hardest, Tama, Chief. tama po kayo, Yusek, na magandang tool yan kasi the hardest talaga sa financial crimes, yung restitution. Kasi madalas gastado o nawawala na ang pera, no? So this would really help Tama, to Chief. keep the subject funds intact para may possibility of restitution pa tayo later on. Tama, Chief. Pero that's separate also from the case of estafa that we can file. Sabi ko nga, sa galaw ng kwento, malamang syndicated estafa to, tapos aggravated pa ng 1175. Yes. So medyo malalim na talaga ang hinukay niyang hukay para sa kanya. Yusek, just for now that we can give you a platform, no? Kasi tumataas yung rates ng sa scam sa ating mga OFW Yes, po. recently. I'm sure Yes, po. you've seen this. Marami pumupunta sa opisina nyo na OFW transacting with somebody apparently dito sa Philippines. Ang nangyayari kasi usually sa scheme na to, dinedeny nila yung identity ng GCash. What's the Yes, po. mechanism for CICC to authenticate na itong pinagsendan ko ay GCash niya talaga? So, right now, we have an existing memorandum of agreement with the BSP po. Yan, Oh. tama ko kayo, Chief, na naging problema yan before. So, now, we can uncover even yung mga QR lang ang pinagpapasahan. Yes, and yes. uncover the accounts. Exactly. And because of, because of the AFASA law, nag-create na ng bagong unit po sa loob ng BSP. It's called the BSP Capo, na sila ang humahabol dito sa mga financial scams na to, na Yeah. ina-uncover natin. Na Yes. pag ito yung pinag-transfer mo, as long as you can provide the proof, whether it's a QR code or a transaction code,
we can trace back the number, tapos yun malamang ang hahabulin natin because the presumption is sa kanya napunta yung pera. Yes. Kasi minsan ang sinasabi nila, Chief, ginamit ko lang yan, hindi akin na account siya. Totoo. But the presumption is still yun. Ayun, kasi the usual course dito dahil nga ina-abuse nila yung ano ngayon sa GCash sinesensored yung actual name no, na pinagsendan Chief. mo at yun nga QR transfer lang siya. So when we do hit court, I have experienced this firsthand. Ang unang depensa nila is denial of ownership of that account, no? Para papatay nila Tama yung po. element ng receipt of fund. So, Apo. yun nga, it's good to know that the CICC is already on top of this na hindi na pala available na depensa yun ngayon. There are tools already Tama. to get through that. There are mechanisms and tools already na ma-uncover natin. As long as they can provide the transaction code, the QR code, ma-uncover na natin yung account number and we can prove the transaction na po, Chief. Ayun nga, no. Yusek, thank you so much for your work dyan sa CICC. Kami po ni Senator have been observing your work there at truly, no, we have recognized na karamihan na ng crimes today is through the use of computer systems. That's why the CICC is quickly becoming talaga the most relevant agency when it comes to enforcing these crimes. Kasi Ako, maraming salamat po, Chief. Yes. Maraming salamat din po, Chief. Maraming salamat po kay Senator Rafi. And again, hindi namin magagawa to without the help of yung mga legislators natin like the good Senator and yourself na parang tinutulungan mo kami na maging ma-arm kami with more laws that we can use. Again, FASA law and internet transactions are key legislations po na malaki po ang tinulong ni Senator Rafi po. Thank you so much, Yusek Paraiso, for entertaining our call. At we will be referring po. this case and them sa inyong Yes po. opisina, armed with an SPA to represent our OFWs para magbisa na natin yung needed investigation prior to the filing of cyber Yes po. So, ayun, as you've seen, matagal na po namin kausap ang CICC at kasama sa trabaho ang CICC. Sila po kasi ang katawan ng gobyerno na tumutugis dito sa mga cyber estafa na to, no? At para po sa 11 sa kanila, kami po ay magpapagawa lamang ng SPA siguro sa inyo, sir, para po kayo ang sasamahan ng aming staff papunta sa CICC para maimbestigahan na po natin. Pero bago tayo pumunta doon, of course, kailangan ko munang alamin, lahat ba sa mga kasama sa 11, iisa lang ang pinagsisendan ng GCash account? Yes, sir. Yung asawa niya po. Ayun na nga ba yung sinasabi ko? Yun yung napag-usapan namin kanina ni Yusek eh. At ang mangyayari niyan, mama, ganito. Sa daming beses ko nang na-encounter to sa korte, kakasuhan natin itong si Cindy Dampayla ng estafa. Pupunta tayo ng korte. Ang kanyang depensa, hindi ko alam, sa asawa ko yan. Ganun madalas na nangyayari. Kaya kailangan natin ng CICC para i-connect na itong pera mo ay totoong nakuha nga ni Cindy Dampayla, no? So, kung maaari, ma'am, na-save niyo yung mga payment ninyo, yung mga screenshot of transfer, at kailangan din po natin yan. No? Yes, sir. Meron po kami yung transaction sa kanya. Ayan, ma'am, no? So, kumpleto dapat to, lahat ng ebidensya natin para pag pumunta tayo ng CICC at siya ay masampinahan, ang depensa niya lang ay, sorry, hindi ko na uulitin. Hindi naman gumagana yung depensa na yun, of course. Pero, sabi nga ni Yusek Aboy Paraiso kanina, may makakaso tayo sa kanya na non-bailable, no? Para hindi siya makapagpiansa at siya ay manatiling nakakulong habang nililitis yung ating kaso, no? So, just Yes, give us the sir. information, ma'am. Sasamahan namin si Sir Melchor papunta ng CICC at makakasuhan natin at susubukin nating bawiin yung perang nakuha ni Cindy Dampayla. Yes, sir. Kasi may mga last year pa po na hindi niya binayaran na na-scam niya. May 100K po. Ayan. Andyan po si Ma'am Irene. Siya po yung may-ari ng 100K. Ayun. Then last year pa po yun, hindi niya po talaga inasikaso, tas blinak niya din po. Kaya yan, nakipag-coordinate Ma'am, din po siya sa amin. Dahil nga nasabi nyo, no, na meron pang last year, baka bukod sa 11, ma'am, baka madagdagan natin? Posible kaya? Kaya nga po lumapit na po kami sa inyo, sir, kasi para ma-aware din po ang lahat, kasi nga po patuloy po siyang nagbebenta ng gold, sir, kasi ayaw na din po namin na may maloko po siyang iba. Okay, ma'am. Sige po, pakipadala na lang po sa amin lahat ng interesadong mga magkakaso at atin pong gagawa ng paraan ma-file po to sa CICC basta po mabigyan na natin ng SPA si Sir Melchor Arreola para po malakad na namin para sa inyo. Yes, sir. Sasamahan po ng aming staff po kayo papunta sa CICC po. Maraming salamat din po. Thank you po, ma'am. Thank you. Maraming salamat din po, Ma'am Okay. Jen Ariola. So guys, muli kong pinapaalala na sa mga legit shop lang kayo bumili or sa mga legit gold shop. Dahil para meron kayong official receipt, lalo na kung isa kayong OFW,
Dahil guys, kapag marami na kayo naipon na ginto, ay dapat dala natin ang mga receipt nito or mga resibo just in case man maharang ito sa customs, ay mas madaling patunayan na sa atin ito dahil meron tayong official receipt, hindi lamang invoice na galing sa mga online. Para naman sa karagdagang mga impormasyon at sa mga nagtatanong kung paano daw may mga dalang ginto pa uwi sa Pilipinas at naipon nila sa ibang bansa, eto guys, may luma akong video base sa karanasan ng kababayan natin at sa personal ko ding karanasan dahil bawat uwi ko sa Pilipinas ay meron talaga akong daladalang mga ginto dahil nag-i-invest at nag-iipon ako ng mga gold. Gusto ko din mag-ipon ng ganyang kadami kaso nakakatakot iuwi sa Pinas, baka harangin at pagbayarin ako ng tax. Guys, ang tinutukoy niya ito. Yan yung tinutukoy niya guys na naipon ko sa Dubai. Guys, actually yan po ay ginawan ko din ng paraan kasi nga haharangin po talaga kayo sa tax. Totoo guys. Pero lahat kasi yan guys, sa akin naman at lahat yan may resibo, nasa akin lahat. Yun, natabi ko siya from 2019, 2020, nasa akin mga resibo na yan guys. So, ang ginawa ko guys is nagbenta po ako nung pauwi na kami nung bago kami umuwi. Siguro mga 1 month or 2 weeks before bago kami umuwi. Nagbenta na po ako. Nag-post ako ng benta ng gold para yung gold maging pera. At yung pera guys, may uwi namin dito para mapambili ko ng mga gamit sa bahay. So ganyan ginawa ko guys. Kasi nga, gold is still gold. Gold is still money. Money na money talaga siya. As in, napakagandang investment. Kasi nga, ang laki ng tubo. Alam nyo yun? Binenta ko yung mga gold ko na nabili ko pa nung 2020, mga ganun. Sobrang laki na ng tinubo niya that time. Tapos guys, ang maganda pa doon, yung gold na mga naiwan na nasa akin, isinuot ko siyang lahat. Isusuot mo siya. Kung ang sing-sing ilan, pinasuot ko sa mami ko, yung kwintas, pinasuot ko sa anak ko, lahat. Lahat guys, yung bracelet, sinuot ko siyang lahat kasi yung mga suot-suot mo sa katawan, hindi siya counted. Hindi siya counted guys. Actually, tama si kabayan na kapag suot-suot nyo ang mga alahas ay wala yang problema. At kahit pa meron ka pang iilang gold sa inyong personal handbag ay wala rin yang problema. Basta lagi nyo dala ang proof na sa inyo yan at ipon nyo yan na hindi nyo ipangbebenta. So ano ang proof? Ang proof nito ay ang resibo na matagal nyo na yang binili. At kahit nga latest nyo lang yang binili at kahit sobrang bigat, basta suot-suot nyo, ay wala yang problema dahil nga pang personal nyo lang yan, hindi nyo naman yan ipangbebenta. Pero kapag ang dala nyo mga ginto ay in commercial quantity at latest nyo lang binili at maramihan, ay iisipin sa customs na ipangbebenta nyo yan or mga pasabay. Kaya kailangan nyo yan i-declare pa hindi yan makumpiska. But again, kahit latest nyo lang yan binili basta pang personal nyo, suot-suot nyo at kung iilan lang ang nakalagay sa inyong personal handbag or hand carry, ay okay lang yan. Dahil ang tinutukoy naman in commercial quantity ay yung maramihan at pangbenta nyo. Pero kapag pang personal nyo at ipon nyo, ay wala yang problema. Para naman sa karagdagang idea guys, ito ang experience ko sa pagdadala ng ginto pa uwi sa Pilipinas at pabalik dito sa Dubai. Nung last vacation ko, nung nakaraang taon lang. Dahil bawat uwi ko guys ay meron talaga akong dalang ginto. Dahil talaga nag-iipon at nag-i-invest ako sa ginto. Napakaraming mga OFW ang nagtatanong at kinakabahan kung paano daw nila madadala ang kanilang ginto pa uwi sa Pilipinas na hindi maharang sa customs. Dahil karamihan sa mga OFW ay talaga nag-iipon ng ginto sa ibang bansa. At isa pa sa tanong nila, kailangan ba itong i-declare? Ang sagot dito guys, base sa personal kong karanasan dahil ako talaga ay nag-i-invest sa ginto. At bawat uwi ko sa Pilipinas ay talagang may mga ginto akong daladala. At ang worth ng ginto na dala ko ay lampas 1 milyon. Ang gagawin nyo guys ay wag na wag nyo itong ilalagay sa hand carry baggage. At mas lalo na sa check-in baggage. Ilagay nyo ito sa inyong personal handbag or sling bag o kaya naman sa inyong laptop bag. Dahil sa customs or sa immigration sa ibang bansa ay hindi naman ito pinapansin. Sa Pilipinas lang may madalas na issue pagdating sa mga ginto or mga mamahaling bagay. Nasabi ko na wag niyong ilalagay sa hand carry baggage dahil ngayon sa Emirates Airlines na sinakyan ko ay kinukolekta na nila ang hand carry baggage at nilalagay sa check-in. Ang rason nila ay wala daw space sa cabin baggage area sa loob ng eroplano. Kaya guys, ang mga ginto nyo, lalo na kapag marami, ay ilagay nyo sa inyong personal handbag o kaya naman sa inyong sling bag. Pwede rin sa laptop bag. Basta guys, yung nadadala nyo as hand carry. Yung sa akin guys, yung mga mamahaling ginto ko na worth 1 million, hindi naman sa pagmamayabang guys, eto
eto, at eto na hindi ko sinusuot dito sa Pilipinas, lalo na kapag nasa Manila. Pero nung nasa eroplano ko guys, ay suot-suot ko halos lahat. May iilan lang na nakalagay sa aking personal handbag. Dahil lahat ng suot-suot nyo guys, gaano man ito kamahal, ay hindi nyo na kailangang i-declare. Dahil guys, ang ginto na suot-suot nyo ay hindi yan kailangan tanggalin kapag dumadaan kayo sa x-ray machine. Pero dahil nga lampas 1 milyon ang worth na ginto na dala ko, ay sinisiguro ko na dala ko ang mga resibo nito just in case man harangin or tanungin sa immigration sa ibang bansa o sa Dubai kung saan ako nanggaling. At kapag nakalampas na kayo sa customs at immigration sa ibang bansa, kapag nakalagay ito sa inyong personal handbag o kaya naman sa sling bag, ay wala na itong problema sa Pilipinas dahil hindi na ito ilalagay or dadaan sa x-ray machine. Dahil nga guys, ang dinadaan lang sa x-ray machine sa Pilipinas ay ang inyong check-in baggage at ngayon pati ang hand carry dahil na kinokolekta na ito sa Emirates Airlines at nilalagay sa check-in. Kapag pabalik naman kayo sa ibang bansa galing sa Pilipinas, ay mas maigi na suot-suot nyo lahat ng ginto nyo. Dahil sa Pilipinas lang talaga maraming issue pagdating sa mga mamahaling bagay. Pero gaya ng sabi ko kanina ay lagi ko namang daladala ang mga resibo na mga ginto na daladala ko. Lalo na't alam kong umaabot na ito sa 1 milyon. Dahil guys, proof ito na hindi naman ito pang benta at pang personal nyo lang. Inuulit ko din na lahat ng mga suot-suot nyo, gaano man ito kamahal, ay hindi nyo yan kailangan i-declare. Sa mga nagtatanong naman, paano daw yung mga ginto na wala ng resibo? Ang sagot guys, kung iilan lang at hindi naman karamihan, ay wala namang yang problema. Kahit ilagay nyo pa yan sa inyong hand carry or personal handbag. May mga OFW kasi na nireregaluhan sila ng kanilang amo ng mga ginto. So inuulit natin na kung hindi naman yang karamihan, ay wala naman yang problema.